Meow Meow 2.0. Ito pag-usapan natin, mga ka-GP Natics. Si Senator Robin Padilla ay tila parang nagpa-opera ng utak. Bakit? Alam naman natin kung paano takbo ng utak netong si Senator Robin Padilla, mga kababayan, laging sablay. Pero ngayon, wag ka, 'di ba? Wag ka. Si Senator Robin Padilla sa wakas nakapagsalita ng tama. Bakit? Anong pahayag ni Senator Robin Padilla, mga ka-GP? Ito, sabi niya ganon sa kanyang pahayag. Mga kababayan, mga tagapagtanggol, isarado nyo na po ang Kamara at Senado. Unahin nyo na kami, i-abolish, parang awa nyo na. 'Di ba? Ay alam naman natin, gustong-gusto natin yan I-abolish na yung Senado na wala namang silbi. Kanya-kanyang pa-epal. Pero isama na rin natin kasi marami na rin pa-epal sa Kamara. Simula nung mga kababayan, pumasok ang taong 2025, natapos ang eleksyon, ang dami na dyan mga pasikat. 'Di ba? O sabi ni Robin, tila may panawagan si Senator Robin Padilla sa gitna ng umano'y kaguluhan sa bansa. Hiling ni Senador na isara ang Kamara at Senado dahil walang nangyayari sa iba't ibang investigasyon sa korupsyon tulad ng Priority Development Assistance Fund. Dapat sinisi mo yan, yung mga senador noong 2016. 'Di ba? Oh, Disbursement Acceleration Program at Flood Control Scam. Insertion, amendment, maging institusyon o individual, parehas lang na konektado sa mga agency sa gobyerno na may sablay lahat. Ngayon, may Cabral files pa. Alam mo, Senator Robin, ganito, kulang pa rin yung kala ko talaga totally, na nagpa-opera ka na ng utak. Para kumpleto, ganito, unahan mo na. 'Di ba? Kasi kayo yung mga nagpagulo diyan sa Senado. Yung tipong gusto nyo lang ata gawin yung palabigasan ng Senado. Oh, yung mga walang jutak, dapat lumayas na diyan. Kasi pampagulo lang kayo, pampasikip lang kayo diyan, pandagdag lang kayong bilang para sa pampagulo ng gobyerno Oh, kung wala yung mga kagaya ninyo ng tangapang tanggol, di ba? Tangapang tanggol, tanga pagtanggol. Oh. Di dapat, mga kababayan, si Sara Duterte ngayon ay malamang sa malamang baka na-impeach na o kaya naman ay nagta-trial na. Oh. 'Di ba? Mga ka-GP Natics. Pero kahit papaano kahit papaano kasi meron pa akong nabasa na isa na pahayag ni Senator Robin Padilla. Sabi niya ganoon, hindi na raw niya malaman yung mga tao na lumalabas ngayon. Hindi niya alam kung ito bang mga tao na to ay mga witness kasi tila pinag-aaway lang daw sila 'Di ba? Sino ba yung ngayon nagpapaaway sa Senado at Kongreso? Dapat kilala mo, batukan mo sana, matapang ka pa naman. Sabihin mo, gusto mo upakan kita dyan? Dapat ganun. Oh. Baka naman pinagawa yung listahan na yan sa rekto, na overlook nila yung mga names na napayapa na akala nilibiste bobo ang mga tao. Akala niya, siya lang ang genius. Oo. 'Di ba? GP, hindi na yan nag-ulam ng dilis lapu-lapu na ulam ni Robin. Ay! Ano na ba? Ano na siya? Level up na si Robin? Level up na? Oh. Pero madaming pera to si Robin. Milyonaryo din to Oh, sabi ni Elson Isuna, ikaw na lang pumalit, mukhang mataba yung utak mo. Hindi. Alam mo, Nelson Isuna, hindi ko pinangarap na maging senador. 'Di ba? Unang-una, ayaw ko sumakit yung ulo ko. Tama na ako sa ganito. 'Di ba? Sabi nila, know your worth. At dapat alam mo rin kung hanggang saan yung kakayahan mo. Kapag yung kakayahan mo hindi akma dun sa trabaho mo, aba, mga kababayan, wag mo nang gustuhin. 'Di ba? Dapat yung level ng utak mo, alam mo kung saan ka dapat magtrabaho. Alam mo dapat kung nasaan ka. Hindi yung wala ka namang alam, nagyayabang ka, tumakbo ka dahil sikat ka.
Oh, sabi nga ni Dolphy, pag ako tumakbo, nung nabubuhay pa, anong gagawin ko dyan? 'Di ba? Pag tinawag ako, kaya ko bang gumawa ng batas? Kaya ko bang makipagtalastasan? Siyempre hindi. Masakit sa ulo yan. Malaking responsibilidad. 'Di ba? Magpalaki na lang ako ng bayag. Hindi ko minamalit yung sarili ko. Kaya lang mga ka-GPnatics, para sa atin, alam natin kung saan yung hangganan. Alam mo dapat ang hangganan mo. 'Di ba? Ikaw naman, Elson Isuna, DDS ka talaga. 'Di ba? Gusto mo ikaw na lang. Total, ako ang gusto mo na pumalit, na magsenador, 'di ba? Ayaw ko, di ikaw na lang. Oh. Pangunahan mo na, Robin, na mag-resign dyan sa Senado kasi magulo na ang Senado, kayo ang magugulo. Tama. 'Di ba? Unahan mo na. Kung talagang gusto mong ma-abolish yung Senado, ha? Ikaw na ang maging ehemplo. Baka hangaan pa kita. Baka bumalik yung paghanga ko sa'yo. Ako naman ang kakanta sa'yo ng Wonderful Tonight. It's late night. Bulol-bulol na. It's late in the evening. Gaganon-ganon tayo dyan. Di ba? Kakaalam na nating lahat. Kaya nagpapakama tayong iba. Hindi naman lahat na maging kongresista at senatong ay para gawing gatasan ang Kongreso. Totoo naman. 'Di ba? Hindi lahat para tumulong, mga kababayan, sa taong bayan. Ang gagawin ng iba diyan, tumulong para ibulsa ang pera ng taong bayan. Oh. 'Di ba? Yun naman ang katotohanan eh. Biruin mo, mga ka-GPnatics, kung gusto mo talagang tumulong para sa bayan, marami kang pera. Hindi mo kailangan na pumasok sa politika. Hindi mo kailangan makialam sa politika. Kung may advokasya ka ng pagtulong, total marami ka namang ipon, konting dukot-dukot din sa bulsa. 'Di ba? Hindi yung naghihirap, sabi nyo, naghihirap ng gobyerno. Tapos ngayon, mga kababayan, naghihirap ng gobyerno, tinutulungan nyo pa na lalo maghirap ang gobyerno. Bakit? Pumasok ba naman sa gobyerno? Wala namang mga alam. Simpleng parliamentary, mga ka-GPnatics, hindi alam. Parliamentary procedure. 'Di ba? Ilang taon na si Robin sa Senado? 3. Hanggang ngayon, hindi pa rin po nape-perfect yung parliamentary procedure. So, ang magandang gawin dyan ni Senator Robin Padilla, unahan niya, magyaya siya ng mga kasama niya. Hoy, mga tanga! Halina kayo! I-abolish na natin ang Senado! Ganon. Oh. Baka galangin pa siya. Uy, nakakahanga naman si Senator Robin. Alam niya kung saan siya dapat lumugar. Oh. Tama, Sir Leo, hindi mo kailangan maging senador. Hindi mo kailangan maging kongresista. Ako may kilala akong isang may kilala akong isang dating opisyal din, mga kababayan, isang public servant. Okay? Ang pamilya nila dito sa Quezon City, ang pamilya nila ay talagang masasabi natin dynasty din. Pero siya, nung pumasok sa politika, mga kababayan, 3 term natapos niya. Technically, ang ginagawa ng mga yan, after 3 term, magpapahinga lang yan. 1 taon. Babalik ulit yan. 'Di ba? Pagbalik niyan, mga kababayan, trapo. Pero siya hindi. Ang ginawa niya, hindi siya bumalik sa politika. Hindi siya bumalik sa politika. Nung kami ay nagtuturo sa call center, mga kababayan, sila yung nagbibigay ng budget sa amin, nagbibigay ng budget sa mga estudyante para may biruin mo ikaw yung nag-aaral. Ikaw yung nag-aaral. Tapos kami nagtuturo. Yung mga nag-aaral, imbis na sila yung magbayad, 'di ba? Yung iba nagbabayad kahit papaano Hindi ganoon. Ang style, mga kababayan, sila pa yung binibigyan ng mga gamit.
Ha? Yung mga gamit, binibigyan ng pangkain, binibigyan ng pamasahe, binibigyan ng allowance. Consistent yun. Consistent yun. Consistent yun hanggang makapasok sa trabaho itong mga tao na to. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na parang kami na yung nagsawa. No, kami na yung nagsawa. Oh, nanawagan kami na tumakbo ka. Mas marami ka pang matutulungan. Huwag kang magtago. O, edi nanalo. Nung tumakbo nga. Uto-uto eh. Hindi, pero nababaitan talaga ako dun sa tao na yun. At saka, hindi siya yung takaw eksena. Hindi ganun. Tahimik lang. Oh. Pero, itong tao na to ay karapat dapat. Hindi kagaya nung iba. 'Di ba? Hindi kagaya nung iba na gustong pumasok sa politika, gusto kong tulungan ang kapwa ko mga Pilipino. Pag nakaupo naman na, walang gagawin. Walang maipasang batas. 'Di ba? Sa pakikipagtalastasan, hindi mo rin maasahan. Kakain lang doon. Oh, magmumukbang. Tapos pag kailangan na, mayroon ng utos ng amo. Oh, andyan. Ang gagawin, mga kababayan. Oh, kagaya nung ginawa niya doon kila Kibuloy. 'Di ba? Anong ginawa ni Senator Robin doon? Nag-object. Ganun ang gawain. I object, Your Honor. Kaya nga po nag-aagawan sa pagkakandidato kasi madami silang makukurakot dyan. Pinupuno ang lagayan nila, portfolio. Simple lang ito eh, mga kababayan. Kahit hindi ka literal na magnanakaw, kapag ikaw ay hindi nagtatrabaho, yan ay pagnanakaw na. Ganito, bakit ko nasabi? Ganito lang yan. Maatim mo ba, mga kababayan? Di ba, kayo, mga nagtatrabaho kayo dyan, di ba? Alam nyo yung trabaho. May kasamahan kayo ngayon sa isang kumpanya, nagtatrabaho kayo pare-parehas. Pero yung kasamahan ninyo, pagdating po sa trabaho na wala yung amo nyo, wala yung boss nyo, wala yung supervisor nyo, wala yung manager nyo, ay iba yung ginagawa, ay hindi productive, 'di ba? Nagnanakaw ng oras, petiks. Oh, kukuya-kuya-kuy. 'Di ba mga kababayan? Tapos pagdating ng sahuran, mas malaki pa yung sahod nila kasi may overtime pa, 'di ba? Tapos ikaw, ang sipag-sipag mo, maaga mo tinatapos yung trabaho, maaga ka umuwi, mas maliit yung sahod mo. Pero ang tingin ko doon, pandaraya. Kaya ka nag-overtime kasi hindi mo ginagawa sa oras yung trabaho mo. Kaya kapag hindi mo natapos, nag-overtime ka. Pandaraya yun. At kapag wala kang ginagawa sa trabaho mo, mga kababayan na sumasahod ka, hindi ka naman productive, pandaraya yan. Pandaraya yan. Wala kang silbi nun. 'Di ba? Oh. Boss Joel Q ng Cereza Force, shoutout. Marami akong ganyan. Nung ako ay nasa isang bigatin, Jansen, J&J, mga kababayan, isang malaking kumpanya ng drug distribution company. Hindi po yung white substance ha. Ito yung sa mga butika, yung mga mercury na nagsusupply. Ha? Nagtrabaho ako doon. Di ko nalang papangalanan. Baka makasuhan tayo eh. Nagtrabaho ako dyan, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Meron akong team leader. Yung team leader ko, siguro, ilang taon ba ako noon? Mga 80, ata ko noon, mga 21. Mga 21 ako noon. Meron ako nakasabayan, 19 years old. Mga kababayan. Pero nauna sila ng mga 4 days to 5 days na nag-apply. So, ahead siya sa akin ng gano'n. Kumaga, seniority yun. 'Di ba? Pero yung boyfriend niya, nagkasabay kami sa technical. 'Di ba? Sa technical skills, nagkatalo kami. Natalo ko yung boyfriend niya kung nakapasok siya, hindi. Mga ka-GP Natics. Hindi ko alam na naging teammate ko yon. Hindi ko naman alam na boyfriend niya yun eh. Naging teammate ko yung babae, naging team leader namin, junior supervisor. Tapos mga kababayan, ito ang style nung loko. May galit pala sa akin. Ako naman, wala naman akong masamang tinapay eh. Lahat naman pinapakisamahan ko. So sa sobrang sipag, kami yung first shift. Papasok kami 7 o'clock. Nanggagaling pa ako dito sa, mga kababayan, sa malayo. Tapos
tatravel pa ako ng train. 'Di ba? Makapasok lang na maaga doon. Sila naman 10 AM ang pasok. So meron kaming 3 hours na pagitan. Ngayon, syempre 7 o'clock kami pumapasok, by 4 o'clock or 5 o'clock uwi na kami, mag-out na kami. 'Di ba? Pero sila mga kababayan, dahil 10 sila, mga 7 pa sila, 7 to 8, mga ganon. Aba, dahil yung workload, tinatapos na namin kaagad. Mabilis kaming gumawa kasi hindi kami nagsasayang ng oras. Silang ginagawa, tinatago nila yung mga papel nila, yung mga workload nila. So ngayon, ang iisipin namin, dahil wala na kami nakikita, wala nang trabaho. So tapos na by 5 PM. Uwian na. 'Di ba? Tapos, eto ka. Walang hiya tong mga to. Pag-alis namin ganyan. Saka pa lang ilalabas yung mga yung mga orders, yung mga PO. I-encode. Ngayon, mga kababayan, dahil wala na nga kami. 5 kami na nawawala na. Nag-out na kami. Kulang sila ng tao ngayon, hindi matatapos ng by 8 PM. Hindi overtime. Ang mga kulokoy. Nagagalit yung boss namin kasi medyo nadidelay yung trabaho. 'Di ba? Nadidelay yung trabaho. Which is, dapat natatapos na namin ng maaga yun kahit wala pang overtime kung inilalabas yun. Di ngayon, mga kababayan, dahil nga po parang medyo nagkakaroon na ng competition, natatalo ko na sila, naangatan ko na sila. Paangat na rin yung ko nun, yung pwesto ko, yung status. Walang yato mga to. Nag-break lang ako ng 1 oras. Hindi ko alam, nag-transfer ng mga stocks from warehouse 1 to warehouse 2 na hindi ko alam kasi naiwanan ko yung computer ko na nakabukas. Hindi ko siya hindi ko na isara. Kasi kanya-kanya kaming computer Kailangan naka-password yan, password protected para walang pwedeng makialam. Grabe. Natanggal ako sa trabaho dahil dun. Hindi nila mahanap yung mga stocks 'Di ba? Nagkaroon ng investigation pero syempre, pag may kaso ka na ganun, mga kababayan, negligence, tinanggal ako. Nung tinanggal ako, yung boyfriend ng kasamahan namin, yun ang pumalit kaagad sa akin. Habang nagkakaroon ng investigasyon, nilipat naman ako sa sa kitchen. Sa kitchen ako napunta. Dishwasher, grabe. Ito mga palad ko na to, wala na yung mga guhit-guhit na yan. Konting ganun mo lang, na talaga siya, magkakasugat. Ay, grabe rin yung paranas sa akin nung talagang parang pinagkaisahan ako. Yung mga cook namin, hinahagis yung mga kawa, ganyang kalalaki Pagkatapos magluto, hagis sa'yo. Yung ganito ko, paso-paso. Mga kababayan, ang hirap yung pa naman yung dishwashing liquid namin, super tapang. Talagang, yung fingerprints ko wala na nangyari nun, sugat-sugat na ako, lapnos-lapnos na yung ganito ko, ayaw pa akong pauwiin. Ayaw kang excuse. Visit kayo, bahala kayo sa buhay ninyo. Pag break time ko, hindi na ako bumalik. Kawawa ako dun Diba? Hoy, Edong, shoutout. Ma'am Becca Marquez. Matatapos ng term ni Robin, wala namang nagawa sa Senado. Sunod-sunod lang kay Sara parang babysitter. Tapos sabi niya, hindi na raw siya tatakbo sa 2028. Baka mamaya, mga kababayan, magulat tayo. Diba? Sabi ni Ma'am Maria Neri Lukban, disappointed kami kay Robin. Halos binoto namin yan sa Camsur or Camarines Norte rather. Nakala namin may mataas na pinag-aralan, yun pala wala. Yung puon lang pala niya ipagtatanggol sa Senado, sobrang nakakalungkot. Malungkot talaga yan, guys. 'Di ba? Sabi ni Asian Channel, buhay pa sila kaya? Ang alin? Asian Channel. Yung mga katrabaho ko, naman. Oo, buhay pa naman. Kaya lang hindi rin hindi rin yung iba natanggal din sa trabaho. Kasi ata yung babae, 'di ba? Yung babae
na junior supervisor ko, eh habang kaya pala tinanggal ako, ewan ko pero ang bali-balita no, naging kabit ng boss namin. naging kabit ng boss namin habang nandun din yung boyfriend niya. Wala sila diyan. Di away-away sila, 'di ba? You have a choice then. Buti naman at nilayasan mo na sila. You can never put a good man down. Lipat na ibang company, syempre. Oh, 'di ba? Tapos naman yan, nung nanggaling ako doon, nag-factory naman na ako, Sir Leo, nung time na yan. Ngayon, mas malaki ng kinikita mo sa kanila, Sir GP, then siguro hindi ka pa para sa company na yon. Pero grabe, sobrang ganda ng company na yon, promise. Ang sahod namin, kung dati ang sumasahod ang minimum ng 400 the time, kami sumasahod kami ng 1.5 to 1.8, gano'n, per day. Plus OT, umaabot kami ng mga 2.1 per day. Talo lang talaga sa biyahe. Talo lang sa biyahe. At saka pag may mga occasion doon, talagang ang mga parapol, kotse, bahay, abroad, 'di ba? Ganun yung mga ano. Again, pero sabi nyo nga, hindi para sa akin 'yun, 'di ba? At doon ako natuto. Bakit kanyo? Every time na naiisip ko 'yon kapag may trabaho ako, vigilante na ako. Lagi kong iniisip na ito mga hindi naman sa tamang hinala, pero cautious lang ako na hindi na mangyari ulit 'yung nangyari sa akin nung nakaraan, na baka mamaya meron na namang manira sa akin, meron na namang gumawa, 'di ba? Na ipapangalan sa akin, ibibintang sa akin. Wala nang ganun. Oo. Now you are a good vlogger. Keep it up, kaka. Thank you. Mumurahing detergents ang gamit, konti lang linis agad. Hindi. Yung detergent, iba yung ano nun. Talagang yung liquid niya mamahalin, galing ng ibang bansa. Oo. Tama, GP. Huwag magpaabuso at magpape sa ibang tao. Yan ang natutunan ko dati, mga. 'Di ba, alam niyo naman yung sa mata ko Matagal ko na yan na ano, 'di ba? Naging ano ko rin yan, naging obstacle ko rin yan, mga kababayan, kasi nabubuli ako noon. Nabubuli nila ako. Kaya lang ang pinantatapat ko diyan yung sipag, yung skill, yun Kaya lang marami talaga na naiinggit. Hanggang sa dumating nga ng time, maniwala kayo sa akin. Siguro alam ko merong hindi naniniwala diyan. Napunta pa ako sa isang kumpanya na buwisit na yan, mga kababayan. Sa sobrang inggit sa akin kasi lagi akong top. 'Di ba? Pinakulam ako Yung yung ari ko, Diyos ko, laging pag iihi ako may lumalabas na dugo after ng ihi. Pinadoktor ko 'yon pero walang nakikita doon sa doktor, malinis lahat. Kaya magtataka ka rin, 'di ba? Kaya lang nakahanap din ako ng doon na rin kahit papano nung time na 'yon. Pinabalik ko 'yun. Ayoko kung ano nangyari doon sa nung pinabalik ko sa magaling na manggagamit kasi apat ata yung pinuntahan ko, hindi kinaya. Doon sa panlima, nung pinabalik namin, hindi na pumasok yung tao na pinaghihinalaan ko. Hindi na talaga pumasok. Hanggang nagsara na lang yung kumpanya na yun, hindi na pumasok yung tao na yun. Hindi ko na nakita. Buti pa po kayo, GP, okay lang sa pamilya na mag-discuss at mag-comment patungkol sa politika. Pag ako maging political vlogger, papatayin ako ng misis ko. Bakit naman? Wala naman tayong tinatapakang tao. Unang-una, hindi tayo yung ad hominem, hindi tayo naninira ng tawag dito ng personal na buhay ng mga politiko. Tayo naman, kung ano yung binabalita, binibigyan lang natin ng reaction. Kumbaga, hindi pa rin tayo lumalagpas doon sa boundary natin. So, palagay ko dapat intindihin ng kapamilya mo yun. Kung gusto mo, dyan ka masaya, dyan ka maligaya sa pagiging political vlogger, dapat pamilya mo, suportahan ka kung anong ginagawa mo. 'Di ba? Lalo na kami. Ngayon, ito na yung naging bread and butter ko. 'Di ba? Dito ko lahat kinukuha.
Ganda lahat ng vlog mo, may talino, no nonsense vlogger. Salamat Sir Antonio Andayas. Tama ba? Andayas Senior. Oy, sorry. Antonio Andayas Senior. Kala ko Andayas Sir. Andayas Senior pala. Shoutout po sa inyo, sir. Salamat. Nabudol tayo niyang si Boy Silly. Sweldo lang ang gustong pakinabang niya. Pero sa trabaho, sa Senado, hindi, actually, mga kababayan, may nagpatakbo dyan. Kasi nung halalan ng 2022, si Sara talaga ang dyan, nag-i-endorse dyan. Ayaw ni PBBM nakasama yan sa unit team. Pero pinakiusap yan ni Sara Duterte na isama siya na guest candidate. Etong si Robin Padilla. Oo. Yun ang mali sa atin, ang inggitan. Kaya di ako nagkukwento ng magandang nagaganap sa buhay ko. Hinahayaan ko lang silang magbidabidahan sa kanilang sarili. Ako ganyan din, guys. Sa totoo lang. Ganyan din ako. Hinahayaan ko lang sila, sige, bahala kayo. 'Di ba? Kaya lang minsan, mayroong ibang tao na nakakakilala sa iyo, ikukwento ka. Yung iba naiinggit. Sabi ni Ma'am Lori, kaya ako nagpa-member dito kasi hindi ka mayabang ka, GP. Ma'am, maraming salamat, Ma'am Lorena Pardo. Ako, hindi ko iaangat yung sarili ko. Pero guys, ang gusto ko, inaabot ko kayo. Ang gusto ko, yung pantay-pantay lang tayo. 'Di ba? Hindi ko itataas yung sarili ko na ako, pinapanood nyo ako, matalino ako, something like that. Hindi ko gagawin yon. Kasi kung wala kayo, kayo po talaga ang nagbibigay ng buhay namin na ito. Siyempre, bukod sa nasa taas, 'di ba? Kayo yung malaking tulong eh. Bakit ko kayo babastusin? Hindi ako magyayabang sa inyo o kahit kanino pa. Kasi kung nakilala nyo ako, yun at yun ako. 'Di ba? Kaya nga mga guys, nakita nyo naman kahit minsan pag nasosobrahan ako, sabi din ako ng tanga, bobo, 'di ba? Yung mga ganon, tapos napapa-PI din tayo. Pero hindi ko talaga yun dahil lang sa sobrang ako passionate, nasasabi ko yun. Oo. Tingnan nyo. Sabi ni Ma'am Mona Nasas, yes, Sir GP, ayaw sa kanya ni BBM dahil siguro alam na ng unit team na bobo siya. Oo nga, Ma'am Lorena Pajardo. Dito ko lang nakita na nag-member ka. Parang hindi kita nakikita sa iba na naka-member. Oo. Si Robin Hood Padilla po ang una't huling artista na binoto ko. Never, ever again po sa entertainers, singer, actors, dancer, celebrities, et al. Walang iya. Yes, always be humble whatever you are. Thumbs up to you, Sir GP. Okay? So, ayan mga kababayan na Sir Harold Evans, thank you so much. What's up? Ikukwento ka nang di naman alam kung ano at sino ka ng inggitera. Ayan. Okay, so ayan mga ka-GP Natics, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Thank you. Ulitin ko po, kung wala po kayo, wala po ako dito. Wala po si Go Philippines 3.0 kasi kayo po ang nagpabago talaga ng kalagayan namin. 'Di ba? Kung ano po yung nakikita nyo ngayon, yan po ay syempre galing po sa itaas at kayo po ay kasangkapan. Kung hindi po kayo nagtitiwala dito sa channel na to, hindi po ito lalago. Although ngayon, sinasabi ng iba, laos ka na kasi wala nang nanonood sa'yo. Tama, nalaos ang algorithm ko dahil dun sa mga nangyari in the past na dun sa mata ko. Pero, ganun pa man, tsatsagain natin yan. Babalik tayo dun. Kasi walang ibang gagawa ng paraan nito para bumalik yung algorithm na yon. Kundi ako, kasama po kayo. 'Di ba? Thank you so much once again, guys. I love you all. Bye-bye. Happy weekend. Advance Happy New Year sa lahat mga ka-GP Natics. Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Sa silong ng araw, lupang mahalaga, tugong magiting, sa'yo'y alay na. Sa bawat pagsibig
natin, taas noo di pabubuwag. Kasaysayan natin, di mabubura na sinungaling at huwag. Fake news, dapat nating labanan, buksan ang isipan, huwag magpabihag.